At ayun na nga mga Noobwits, welcome sa another Noob Quicks video. At para sa Noob Quicks video natin, magla-light repack tayo ng hubs or basic maintenance ng hubs. So wag na nating patagalin to. So syempre simulan natin sa pagtanggal ng gulong sa bike. Obviously, kailangan mo tanggalin yung gulong sa bike kasi ang hirap nga namang linisin ng hubs kung nakakabit pa sa bike, di ba? Yung mga tool na kailangan pala natin ay syempre yung cassette tool at yung sa akin merong handle na nako-connect dyan eh. Pwede din naman gumamit ng adjustable wrench kung wala ka nung handle. Next tool natin yung chain whip. Combo talaga yan ng cassette tool kasi hindi mo matatanggal yung cassette mo kung wala ka ng chain whip. Kung wala ka pa niyan, maglalagay ako ng link sa description. Pero ibang version siguro. Ito kasi kasama ng toolbox ko, hindi ko alam kung makakabili ka ng pares na pares niyan ng solo lang. Next natin, pinaglumaang toothbrush. Siguro naman meron ka na niyan unless di ka nagpapalit ng toothbrush. Palit-palit din. Kailangan din natin ng karayom or precision tool na sobrang nipis. WD-40, ito yung pinakapang degrease natin. Shop towel or malinis na basahan. Ako nga tissue paper lang ang ginamit ko eh. Pwede naman yon. Soapy water or dishwashing liquid na hinalo sa tubig. May sponge, gear oil or multi-purpose oil or yung Singer oil. At syempre high temp grease. Lahat yan nililink ko sa description sa baba. Check nyo lang yan sa baba. Kasi hindi naman lahat meron yan. So ilalagay ko yung link sa baba para pwede kang bumili. Add to cart nyo na yan. Unang step, tanggalin natin yung cogs or yung cassette. Usually nilalagay ko yung chain whip sa malaking cog para mas malaki yung leverage. At meron pala akong ganito, yung parang holder nung cassette. Kadalasan libre naman yan sa mga cassette pag bumili ka. Ang purpose niyan eh para pag tinanggal mo yung pinaka-cassette mo, sama-sama siya lahat, ayun oh. So ilalagay mo lang yung lock sa ilalim para hindi maghiwa-hiwala yung pinaka-cogs mo. Okay, iba-iba ang hubs. So may mga hubs na tinitread yung end cap. And yung mga mas lumang hub, usually mas mahirap tanggalin yun kasi may mga specialty tool na kailangan gamitin. Hindi naman lahat mapapakita ko dito. Nagkataon lang na yung sa akin, debunot lang yung end cap. Majority naman ng mga modern hubs ngayon ay ganyan na. So, kung ganito yung hubs mo, hindi ka na mahihirapan. Kung titignan, malinis pa yung sa akin kasi well-maintained naman yung mga gamit ko. Advantage yan ng marunong magmekaniko. Minsan yung bike mo wala namang ginagawa, pinapakailaman mo, diba? Pero doon naman tayo natututo. So ito yung free hub. Usually meron pa isang seal yan bago yung pinaka-seal ng bearing. So dalawa talaga yung bearing nito. Yung isa nasa likod. Pero sa video na to, hindi na natin tatanggalin yan kasi hindi naman lahat sa atin may tool para tanggalin yun. Kadalasan kasi pinupukpok yan para matanggal mo. Light maintenance lang naman ang gagawin natin so okay lang kahit di mo natanggalin yan. Dun sa mismong hubs, tanggalin muna natin yung pinaka-rotor para iwas contaminate na lang din. So pwede mo nang bunutin yung end cap at makikita mo na yung seal sa bearing. Yung kulay red na yan, minsan orange, minsan red. So sinungkit ko lang yan gamit yung precision tool. Yun yung seal. At ganun din yung process sa kabilang side. Tutungkabin mo lang yan. Iwasan mo lang na masira mo yung seal. Dahan-dahan lang ang pagtanggal. At syempre ganun din yung seal dun sa free hub. Pwede mo gamitan ng precision tool or ng karayom. So, sprayan na natin ng degreaser natin, WD-40. Mas okay kung gagamitin mo yung straw ng WD-40 para mas makapenetrate ng maayos yung degreaser. And then, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Yan, para makapasok talaga yung degreaser. Siyempre, sprayan mo din yung nandun sa free hub. At ibabad ng mga 2 to 3 minutes. Tapos, pwede mo nang brushin gamit yung toothbrush. Brush, brush, brush 3 times a day. Ay, commercial pala. Kaya ako sinabing light maintenance lang ito kasi yung talagang deep clean, binabaklas talaga yung mga bearing na yan, pati yung mga ball bearing sa loob. As in talagang tanggal and then ginagamitan pa nila ng ultrasonic cleaner. At dahil wala naman tayo light repack lang tayo or light maintenance. Kaya ako madalas mag-maintain ng hubs para hindi ko kailangan mag-deep clean ng bearings. So ito na yung kabilang side, brush lang din, yung pinaka-bearing, tsaka yung mga gilid. Yung engagement points, importante na malinis mo yan. Tanggal mo yung mga banil-banil kung meron. Kung hindi well-maintained yung hubs mo, malamang puro kalawang na yan. Nagkataon lang yung sa akin well-maintained kaya hindi mo masyadong nakikitaan ng dumi. Okay, malamang yung sa free hub, pwede mo na i-brushin yun kasi malamang mas nababad ng matagal yan eh. So, brushin mo na yun after.
Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Bago mo tanggalin yung poles, meron pa talagang plastic yan na nakaharang dun sa poles para di malaglag. Yung sa akin wala na, nasira kasi kaya hindi ko na binalik. Pwede mong tanggalin yung poles, tsaka yung mga spring ng poles. Hinahatak lang naman yan, madali lang tanggalin yan. Yung spring ng poles, kailangan mong gamitan ng precision driver or maliit na screwdriver para matanggal mo. Susungkitin mo lang yan at pwede mo nang hatakin yan. Parang ganyan. At pag natanggal mo na yan, pwede mo nang brushin yan gamit yung toothbrush na may degreaser. And para mas organize, ilagay mo sa isang lalagyan lahat ng binaklas mo para hindi mawala. Ako for good measure, sinasabon ko pa talaga lahat ng parts na dinigrease ko. Yung mga poles at spring, talagang inisa-isa ko yan. At yung mga bearings dun sa hubs, syempre, sasabunin ko yan. Yung iba hindi na yung ginagawa, banlaw-banlaw lang, pero ako gusto ko malinis na malinis talaga. Ito naman yung kabilang side, punas-punas. And then, syempre, banlawan mo. Siguraduhin mong walang naiwan na sabon para malinis na malinis talaga. Syempre yung free hub, banlawan mo din. Then tanggalin mo yung excess water at tuyuin. Pwede mong punasan, tissue paper or ng shop towel or pwede mong i-air dry yan. Syempre tutuyuin mo din yung free hub. Importante na matuyo mo yan para hindi mangalawang yung bearing. So pwede nating ibalik yung spring at poles. Kung titignan natin, merong maliit na bilog at malaking bilog. Yung maliit na bilog, dun mo ilalagay yung spring at yung malaking bilog, dun naman yung poles. So ang gagawin mo, yung pinaka-spring, pipisilin mo lang yung pinaka-bilog niya, tapos tsaka mo ngayon i-slide dun sa maliit na butas para pumasok siya. So ulitin natin, pipisilin mo lang yung spring, tapos ilalagay mo siya dun sa maliit na butas. I-slide mo lang. Dapat palabas yung spring, hindi pwedeng paloob yan kasi hindi gagana yan pag paloob. Nakikita nyo naman lahat yan palabas. So pag ikakabit mo na yung poles, i-slide mo lang siya dun sa malaking butas, tapos pipindutin mo lang yung spring para maitulak mo yung poles sa tamang pwesto niya. So ulitin natin, ilalagay mo yung poles dun sa malaking butas, itutulak mo yung spring, tapos i-slide mo paloob yung poles. At ulitin mo lang yung procedure na yan hanggang may kabit mo na lahat ng poles. Pindot-pindutin mo lang yung poles, siguraduhin mong gumagana at hindi laylay ito para alam natin na gagana siya pag binalik na natin. Okay, lagyan natin ng konting grease yung in-between ng poles tsaka ng spring. Konting-konti lang, light lang. Kasi may ilalagay ka namang grease dun sa engagement points na pag umiikot na yan, malalagyan din naman talaga yung mga poles na yan. Ito, meron akong gear oil dito. Bakit ako may gear oil? Ang ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng 2 hanggang 3 patak yung pinaka-bearing. Then, kinakalat ko lang dun sa loob ng bearing yung pinaka-oil na yan. Kung wala kang gear oil, pwede kang gumamit ng multi-purpose oil or yung Singer oil. Ang purpose niyan, para pag naglagay ka ng grease, mas madaling makaka-penetrate yung grease sa loob ng mga bearings kasi basa na ng oil yung bearings. Ang ginagamit kong grease, yung high temp grease. Maganda yung blue. Maglilink ako sa description nun. Red lang yung nandito sa akin kaya yan na yung muna ginamit ko. Siguraduhin covered lahat ng grease yung mga bearings bago isara ng seal. Lagyan na din natin yung likod na bearing kasi hindi naman natin nabaklas yan. So, lagyan na din natin ng grease for good measure. Ibalik na natin yung seal. Usually yung nasa labas na part, yung may mga sulat-sulat. Madali lang naman ibalik yan. Itutulak mo lang yan dun sa bearing at magsisil na yan. And then ako, nililinis ko yung excess na grease kasi ayoko nung may grease talaga sa labas. Kasi yan yung kinakapitan talaga ng dumi. Yung iba nilalagyan ng grease sa labas para daw hindi pasukin ng tubig. Pero kung iisipin mo, pag bumili ka ng bagong hubs, wala ka namang nakikitang sandamakmak na grease dun sa labas ng bearings eh. Ako naman, regular naman ang pag-maintain ko ng hubs ko, so okay lang na wala yan.
And then same steps din yung gagawin mo dun sa bearings hubs. 3 patak ng gear oil. Ikot-ikot para kumalat yung gear oil sa mga bearings. Then put a good amount of grease dun sa mga bearings. Tapos lagyan mo na rin ng manipis na amount ng grease yung engagement points, yung mga ngipin dyan sa gilid. Pwede mo nang ibalik yung seal. So tutulak mo lang yan at didiin mo lang yan. Papasok na yan dun sa bearings. Huwag mong kalimutang ibalik yung spacer. Dapat nasa in-between yan ng bearings tsaka nung free hub. So pag ibabalik mo na yung free hub, ilagay mo yung dust seal dun sa in-between nung mga poles para mapindot siya sabay-sabay. Ganyan magiging itsura niyan, yung dust seal nasa gitna ng poles. At madali mo nang may papasok yung free hub na yan. Pwede mo nang ibalik yung isa pang seal at ibalik yung end cap. Same sa kabilang side, gear oil, 3 patak. And then, lagyan ng good amount of grease at ibalik ang seal. Linis lang ulit, then ibalik yung end cap. Tapos i-test mo kung freely bang umiikot yung free hub at yung wheel set. Pwede mo na ibalik yung cassette. I-align mo lang yung malaking spline ng cassette holder dun sa malaking spline ng free hub. Pag naipatong mo na yung cassette holder, hahatakin mo lang yung lock niyan, tapos lalaglag na yung cassette na yan sa tamang pwesto. Kaya yung mga ganito, itago nyo yan kasi magagamit nyo yan sa future. So ilagay na natin yung pinakamalit na cog, tsaka yung lock ring, at ilock na natin gamit yung cassette tool. At pwede na rin nating ibalik yung rotor. Pa-star pattern ng kabit ng bolts para siguradong maayos ang pagka-mount ng rotors. At syempre, i-torque natin para siguradong mahigpit yung mga bolts. Yung harap na gulong, same procedure lang din. Mas madali yun kasi magkabila lang na bearing yun. Wala nang free hub yun. So, easy na yun. This is how I do things. May ibang paraan naman kung paano ginagawa to. Pero magti 3 years ko nang ginagawa ito sa hubs na ito at wala naman akong nagiging problema. Sa mga bago dito sa channel, subscribe lang at follow nyo na rin ako sa mga social media natin. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!